Rosalie, may ulat ba na nagsasabing may 1/3 ng House members yung magta-transmit ng articles of impeachment laban kay BP Duterte? Aga, walang ulat at wala ring kumpirmasyon na merong sapat na bilang dito sa Kamara para makapag-endorso ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte upang agad na maipadala sa Senado. Pero ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, na chairperson ng House Public Accounts Committee, nananatili naman yung posibilidad ng fast-track mode ng impeachment proceedings dito sa Kamara laban sa Vice Presidente. Ito ay matapos ngang maipadala sa tanggapan ni House Speaker Faustino Bogie III ang dalawang reklamong impeachment na inendorso ng Makabayan lawmakers, mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil. Ayon kay Representative Ridon, ngayong naitransmit na ang impeachment complaints laban kay VP Duterte, inaasahang maisasama na ito sa order of business para sa plenary action sa February 9, 2026. Pero anya, posible pa rin yung pagkakaroon ng 1/3 ng lahat ng House members na mag-endorso ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente para sa direktang transmittal sa Senado. Ito ay hanggat walaan niyang plenary referral sa House Committee on Justice. Ganito rin ang paniniwala ni ML Party List Representative Leila de Lima. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. Wala pong impediment or hindrance legally and technically na merong magiging effort or gagawin yung House na katulad dati na diretso na sila 1/3 basta makakalap sila ng signatures and endorsers constituting 1/3, and that means that is 106. Git pa ng kongresista, handa siyang suportahan ang ganitong hakbang. Samantala, aga sa Lunes, February 9 ay meron pang nakatakdang maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Co.